Gandang gabi mga kababayan. Andito tayo ngayon, nakikinig sa balita mga kababayan kung ano na nangyayari sa bayan natin. Ayan o mga kababayan o. Naku, kawawa naman yung mga kababayan natin na aristo sa Qatar. 12. Tapos ang kanilang multa ay 788,000. Malaki-laki. Oh, ngayon, yan mga details na yan, tingnan nyo ha. 12 na kababayan natin ang naaristo sa Qatar dahil sa kanilang Tatay Digong. Ay naku, mag-isip-isip na nga kayo mga kababayan. Dahil ang pamilya niyo. Nadadamay tuloy pati pamilya nyo kay Tatay Digong nyo. Ako dating suportan ni Digong, kaya lang dahil sa quad ko maraming lumalabas na katotohanan. Kaya pala ang purpose niya umalis sa ICC, kumala sa ICC, pagtakpan yung mga ginawa niyang kabalastugan. Bago pa lang umupo si BBM, gusto niya na paalisin si BBM, gusto niya na paupuin si Sara Lustay para mapagtakpan ang kanilang mga ginagawang hindi kanas-nais sa bayan natin. Magising na kayo mga kababayan. Hingin nyo yung 700. Humingi na kayo kay Tatay Diggs nyo ng 788,000 sa penalty nyo doon sa Qatar. Alam nyo naman yung Qatar, hindi sila sa mahilig sa ganyan. Rally kayo ng rally. Hingin nyo na yun. O de ano ngayon? Bail out. Yan ngayon ang mangyayari sa inyo. Hingin nyo na. O ano nangyari sa Tatay Diggs nyo? Diba? Siya rin ang gumawa ng kanyang kapalpakan. Siya rin ang gumawa ng kanyang mga kasalanan. Diba? Tapos sasabihin nyo, peaceful. Siyempre, military rule. Tsaka pandemic yun. Kaya kahit pandemic nga, dami namamatay. Ginamit nila. Daming mapagkamalan lang, pinagtanungan lang, pinatay ng mga pulis. Kasi may mga ano pala yun. May mga bonus sila pag pinatay nila yung pulis. Tapos sasabihin pa ni Tatay Diggs sa kanila na, sige, palabanin mo para ang kinalabasan, lumaban sila. Isipin mo yun, ituturo ng presidente sa mga military, sa mga kapulisan, para ang papalabasin nyo ay self-defense ng mga pulis. Ang biktima dito. Yung mga biktima, kawawa. Kawawa yung mga biktima. 3 taong gulang, 6 na taong gulang. At mga tinamaan ng mga likaw na bala. Tapos sasabihin ni Bato, Senator Bato, collateral damage na lang daw. Isipin mo yung collateral damage. Pero yung anak niya doon sa PNP, ang daming protector doon ng anak niya na nag-aaral ng pulis doon sa PNP, daming bodyguard, diba? Kaya mga kababayan, magising na kayo sa katotohanan. Subukan nyo na humingi kayo. Ang ating bayan, maraming investor, maraming mga proyektong pinapagawa. Manood kayo sa Channel 4, manood kayo sa RTBN, doon ang mga proyekto. Hindi kayo na maniniwala din sa mga pro-China na mga vloggers against sa pro-government. Sipin mo, ilan silang pumunta sa China, sponsored ng China sila, sa mga vloggers. 12 days sila sa China, pati pagkain libre, pati pamasahe, lahat libre. O diba? Ngayon kukontrahin nila yung bayan natin. Kaya mga walang mudo mga yun, huwag kayo makinig doon. Makinig kayo sa Channel 4 tsaka sa RTBN, yung government station. Doon kayo makinig, huwag kayo makinig sa mga sinungaling. Kaya siyempre kawawa ang 12 ngayon. Aristado, ayan aristado. 12. Hindi sa Qatar, mabigat ang parusa. O ayan. Huwag nyo nang hintayin dyan sa Netherlands, baka ganun din mangyayari sa inyo mga kababayan. Hingin nyo na yan. Hingin nyo yung parang yung penalty nila, babayan nila doon kay Tatay Diggs nyo. Kay Sara Duterte. Tsaka kay Sara Lustay, maraming pera yun. 788,000 bawat isa. O, tignan mo, yung nangyari sa inyo mga kababayan.
O sige, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.